Miguel Oñate, TUCP spokesperson, makakasama natin. Good afternoon, Sir Carlos. Si Radyoman Lourdes po ito. Ay, maulang hapon po, Radyoman Lourdes at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi ko yata makita si Sir sa Zoom. Naka-Zoom ba siya? Ayun, Sir, good afternoon po. Nakita na po Good kita. afternoon po. Oo. Sir, sandali, I just want to make it clear lang po. Kayo raw po may balak na magkaroon ng work holiday. Ano po ba itong balitang ito at ano po yung work holiday na tinutukoy po ninyo? Opo, ito po yung mga malawakang pagkilos ay hanggang ngayon po pinag-aaralan po natin 'yan sapagkat hindi nga po tayo makapaniwala na ang isang regional trial court ay hindi lamang nag-issue ng TRO kundi ng injunction, no. Ito po ay indefinite suspension sa dagdag sahod na natanggap na ng ating mga kababayan. Kung kaya't marami po kaming iniisip na mga pagkilos, no, ngunit kailangan nating maging strategic dito dahil batid natin na ang pinaka-importante ngayon ay matanggal yung injunction na yan. Wini-welcome po natin si Dole Secretary Tolentino mismo nag-file ng motion for reconsideration. Unfortunately, no, hanggang ngayon po nakikiusap pa rin tayo sa korte na i-grant niya na yung amin po mga motion to intervene. Sa kasalukuyan po, no, hindi pa rin kinikilala yung mga manggagawa, kami po, kagaya ng TUCP at iba't iba pang grupo ng manggagawa na official party to this case. Kung kaya hanggang ngayon, no, outside the kulambu po yung ating mga manggagawa, kung kaya pinag-iisipan namin, no, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no, kung saan sabay-sabay mga manggagawa magli-leave bilang pagprotesta dito sa nangyaring dagdag sahod. At the same time, no, meron din tayong iniisip na mga pamamaraan na hindi naman siyempre maalanganin yung ating mga manggagawa, di ba? Arawan ng sahod Tama. ng mga yan, siyempre hindi naman sila pwedeng lumabas sa kalsada, anong kakainin nila? No, kagaya iniisip namin ngayon yung mga Black Friday protest na kung maaari every Friday o Saturday na wash day nila, mag-itim para makikiisa dito sa laban na ito, no. At marami po tayong panahon sapagkat sa kasamaang palad indefinite po yung suspension na ito at sa tingin ho namin by the looks of it dahil nag-require si judge ng 10 billion na bond So tingin ho namin na abutin to ng mga buwan-buwan. Sana po hindi na umabot ng isang taon. Oo, 10 billion na bond pero walang pangsweldo. Ano po? 10 million ang bond niya pero wala siyang pangsweldo sa mga manggagawa niya. Anyway, sir. Yun ang ironic doon. Sabi ko nga 10 million pala yung bond niya pero wala siyang pangsweldo sa manggagawa niya. Saan galing ang 10 billion na yun? Anyway, Sir Carlos, linawin ko lang ha. Yung work holiday, yung magli-leave ng sabay-sabay yung mga manggagawa, kasado na ba ito? Wala pa po, no, wala pa po tayong kinakasa sapagkat sa kasalukuyan ay nandun pa tayo sa level ng korte, no. So magpapile din tayo ng mga motion to lift the injunction. May mga iba po tayong ibang grupong kasama na umakyat na po sa Korte Suprema para yun naman ang pumigil sa ating mga korte, no. But the reality is, no, yung Pasig RTC branch 152, yun po ang sa kasalukuyan nagpatigil sa dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Okay. Yung Black Friday protest, I think ito yung mas friendly sa mga manggagawa, no? Kasi ang tama po kayo, ang hirap mag-live. Hindi naman pwedeng sabay-sabay, hindi kayo papayagan nun. So yung Black Friday protest, mag-iitim ng t-shirt or suot ang manggagawa every Friday as a protest. Kasado na ho ba ito? Yun din po, no, kala ho natin yan medyo mas madali pero it requires coordination, no. Ang nais ho kasi gawin ng nagkakaisa na National Wage Coalition nga po ang tinatawag namin ay gawin na po itong pambansa na laban. Dahil yung nangyari po sa Pasig RTC, naniniwala po kami na yan po yung magiging delikadong president. Kailangan ho nating maiwasan. Dahil sa October po, magsisimula na po yung umento naman sa Visayas at sa Calabarzon, no? Mga lugar outside ng Metro Manila. Pero ang worry namin ay dalawang bagay, no? Unang bagay, kung magbibigay pa ba ng malaking umento bahagya o mananatili na naman barya-barya, bugbog na lang para hindi makasuhan.
Yung pangalawa, baka naman kahit anong amount ng aumento itatakbo sa korte nitong mga employer na ayaw sumunod sa aumento, no? In fact, nangyayari na po 'yan sa Navotas RTC. Habang may injunction sa Pasig, meron ding kaso sa Navotas RTC. It's the same case, no? Copycat petition po yung naka-file din doon sa Navotas RTC, no? Kung kaya't meron pa po kaming isa na yun yung mas niluluto din namin, no? Magsimula sa petisyon dito sa mga korte na ito na wag na muna mag-issue ng injunction. Dahil po ang sinasabi naman nitong mga dalawang construction companies na ito, ang sinasabi nila question of law yung kanilang tinatanong. Bakit kailangan huminto ang sweldo ng ating mga manggagawa dahil lang doon sa kanilang tinatanong? At kagaya po ng pinunto nyo, no? Hindi ho 10 million yung ban. 10 billion. 10 billion. 10 billion po ang band, no? Doon sa TRO nakapag-post sila 1 million yung band. Nirereklamo nila tataas daw yung kanilang gastusin ng hundreds of thousands. Pero may pambayad sila ng milyon at bilyon doon sa korte, no? So ito po talaga ay isang sampal, ito po ay isang insulto talaga, hindi lang sa mga manggagawa, kundi sa mismong gobyerno kasi may batas tayong umiiral pero parang nabaluktot sa kaso nito. Okay, Sir Carlos, sa ngayon, nasaan na kasi ang dami na may mga petisyon. Ano yung nais nyo ipaabot sa mga manggagawa? Nasaan na ito? Yung laban natin na to ng mga manggagawa. Opo, no, maraming salamat para mapaliwanag natin, no. So the background do kasi, no, July 25 dapat to yung 60 pesos natatanggap na po natin mga manggagawa. However, no, lingid pala sa ating kalaman nung July 23, itong dalawang construction company pala ay nag-file ng isang petition na kine-question kung paano daw ba na-arrive yung 60 pesos sa ating Pasig RTC. At July 30 po, no, nag-issue ng TRO. Ang TRO ko po kasi, no, temporary restraining order, ay 20 days lamang po ang buhay niyan. So nung August 13, Thursday last week, dapat po huling araw na yon ng TRO. Pero imbis na ma-lift yung TRO, si Judge ng Pasig RTC Branch 152 nag-issue ng injunction. So sa kasalukuyan po, no, pagka meron pong injunction, kaya tinatawag natin indefinite suspension, the only reason na matatanggal po yung injunction na yan ay kung mareresolba yung mismong kaso. Alam naman po natin ang gulong ng hustisya po dito sa atin, lalo sa mga regional trial courts natin. So baka ho tumagal-tagal ho ito, no? Kaya po sa kasalukuyan, yung pong sa mga NCR minimum wage earners, may 1.1 million po tayo, hindi pa ho natin nakukuha yung 60 pesos na naman natin. Although, paalala ko lang din po sa mga employers natin, wala pong balakid sa inyo na magbigay ng kusa ng dagdag sahod. Ginagawa na po yan ng malalaking kumpanya, ginagawa din po ng mga maliliit na negosyo. Okay. Sana po naman may konting bayanihan tayo. Okay, sir. So, may apila kayo at yung ilang grupo sa lower courts. Meron din sa Korte Suprema. I mean, kaya nalilito yung mga manggagawa. So, ano yung aabangan natin? Ano yung dapat na unang lumabas? Korte Suprema ba? Or baka sabihin ng Korte Suprema, i-resolve mo na yan sa lower court. Eto, dagdag buwan na naman na pag-aantay. Kaya nga po kami sa TUCP ay hindi pa kami umaakyat sa Korte Suprema. Kaya gusto natin munang ubusin lahat ng remedyo natin sa Pasig RTC. Yung nandun naman po, no, although wini-welcome din natin yung hakbangin ng ibang grupo na umakyat na sa Korte Suprema dahil napakahalaga din po nun. Dahil ang lahat naman po kasi ng ating korte na mas mababa sa Korte Suprema na yun ang pinakamataas, lahat yan saklaw ng Korte Suprema. Ang hinihingi naman po ng ating mga kasama doon ay dapat mag-issue ng certiorari at prohibition yung ating Korte Suprema na pagdating sa pinang sweldo, yan ay labas sa mga korte kahit sino pa sila. Dahil yan po, kaya gumawa ang Kongreso ng Wage Board, kaya gumawa ang Kongreso ng National Wages and Productivity Commission. Doon po dapat tinatalakay yung mga katanungan na yun. Okay. Sir Carlos, ito, direct question. Nainiwala ba kayo na walang nasa likod ng mga negosyanteng ito? I mean, hindi ba alam ng gobyerno? Hindi ba sila, sige, tataasan namin pero baka may pwedeng kumestyon sa korte, di ba? Para fair tayo, or hindi alam ng samahan ng mga negosyante kasi dininay ho nila to eh. Sabi ng ECOP, hindi namin to member, di namin alam.
as much as we want to believe yung ating ECOP dun sa kanilang denial, the reality is, sino po bang nanalo dito nung nagkaso? Hindi po ba yung mga employers na lalo yung mga oportunista na ginamit po itong kasong ito? Pangalawa ho, hanggang ngayon kasama niyo po kaming nagtatanong, sino ba talaga yung nasa likod nito? Bakit for the longest time since 1989 wala hong gumawa niyan? Dahil alam ng lahat ng yon na illegal ho na tumakbo ho sa korte. Pero meron pa rin hong nagtulak. At pangatlo po, yun nga yung telling dito sapagkat yung petisyon ng dalawang construction company at yung petisyon ng dalawang ng samahan ng commercial fishing companies, paano naman ho nangyaring parehong-pareho? Pati ho yung hinihingi nila parehong-pareho. So ito pong lahat ng ito goes to the question dahil yung ito pong 85 pinagmalaki ho ito ng gobyerno. Historic yung 85 pesos na kinorek nga namin, sabi namin, hindi ito ang pinakamataas na aumento sa sahod. Pero ngayon, lumalabas, ang historic pala dito, ito yung kauna-unahang wage increase order, pariya na nga, hulugan na nga, na injunction pa. So the first time since in 37 years na na-question po yung sweldo ng ating mga manggagawa sa korte. Kung kaya sana po, ang amin pong hiling nga, sana lumabas kung sino yung nasa likod nito. Sana sama-sama nating matalo kung sino man yung nasa likod nito. But anyway, sir, ito ay retroactive naman, no? Sa tingin nyo, retroactive to? Ay yun po ang ating sinasabi, no? Kung sakali pong anytime malift po yung injunction, yung sahod po na increase 60 pesos kada araw mula July 25, kaya paulit-ulit namin sinasabi yung July 25. Dapat po yan ay buong-buo makuha po ng ating mga manggagawa, no? Kaya kami rin, no, sinasabihan din natin yung ating mga employers. Yung 60 pesos po na naka-hold sa inyo, wag naman yung gastusin sa iba yan, lalo sa mga personal na expenses ng inyong mga may-ari, no? I-hold lamang po natin yan para wala tayong problema, no? Kasi katakot-takot na kasuhan na naman po yan mangyayari kapag non-payment of wages after po nitong sana malift po itong injunction o manalo po tayo sa kasong ito. Okay, sir, kailan? Tinatanong na ho ng mga manggagawa para malinaw. Ilang buwan ang pag-aantay? Sa kasamaang palad no, hindi ho natin masasagot dahil po dun sa court order, wala pong nakalagay na number of days kung kailan po madidesisyonan yung kaso. Ang alam lang po natin, yung motion to intervene natin, within 10 days, dedesisyonan niya yon. So we are expecting any time this week na magdedesisyon ang korte doon sa motion to intervene ng ating mga grupo ng manggagawa. However, kagaya na nabanggit ko, no, malaki-laki ho yung ni-require na bond ni judge. No? Paulit-ulit natin sinasabi, doon sa 20 days na TRO, ang nawala collectively from our 1.1 million minimum wage earners ay nasa 1.6 billion na po. So kung ibabangga niyo ho dun sa 10 billion na nire-require, ang iniisip po namin baka tumagaluto ng mga 5 buwan o 6 na buwan. Kung kaya't kami po ay umaasa rin na yung Korte Suprema, dahil in-invoke naman po yung tinatawag na transcendental importance, napaka-urgent po, na sana manghimasok na po dito at pigilan po itong aksyon ng Korte, no? Lalo yung Pasig RTC, at natatakot din po kami doon sa Navotas RTC kung sakaling mag-grant din po yun ng status quo ante order. Okay, kung within this week, no, paboran yung motion to intervene ng mga manggagawa, ano po ang susunod? Pagka ho na grant na ho yung motion to intervene ng mga manggagawa, ngayon po, hindi lamang po DOLE ang kayang mag-motion for reconsideration. Mismong grupo na po ng manggagawa, kaya na po natin mag-file ng katakot-takot na motion dyan, lalo yung tinatawag nating dissolve the injunction. No? Sinasabi ho natin, no, may matindi ho yung rason kung bakit hindi dapat ginrant yung injunction. Dahil ang usapin ho ng injunction, ang iniiwasan natin dito ay yung tinatawag na injury kanino man. Pero ang nangyari dito, iniiwasan niyang wag magbayad yung dalawang construction company ng dagdag sahod kasi baka magsara daw sila Sabi nila baka magbawas sila ng empleyado. Pero ni-require naman ng korte magbayad ng 10 billion bond. So nasan yung lohika doon? Di ba? So ang grave at irreparable injury dito tumama sa manggagawa. Kaya right away dapat ma-lift itong injunction na ito. Okay, ulitin ko lang Sir Carlos ha.
dahil sa laki ng bond, posibleng tumagal yung pag-aantay ng mga manggagawa ng 5 hanggang 6 na buwan bago ito madesisyonan. Yan po yung base lamang po sa halaga ng bond. Pero alam naman po natin, walang fixed na timeline ng ating mga korte. Pero we have always underscored na napaka-urgent po ng nature ng kaso po na ito. Kung kinakailangan po mag-marathon hearings patungkol po sa dagdag sahod, dapat po gawin ng ating korte, no, para pumanig naman siya sa katwiran at katarungan. Okay. Kung 5 to 6 months po, within this period of time, possible ho ba na mabasura ng korte? Ibig ko sabihin, sir, bakit pag sinabi ba ng korte na hindi pwede ba ito maging desisyon, illegal yung 85 pesos na increase, hindi pwede mag-increase? Pwede bang gano'n yung desisyon? Lumalabas ho dun sa kanilang, ang petition ho kasi nila is declaratory relief, no? Kine-question ho nila kung paano ba na-compute yung 85 pesos na increase. Ang worry ho namin dito, baka humantong sa desisyon ng korte na i-invalidate yung 85 pesos Meaning? sa Metro Manila. Ibig sabihin, no, pwede niya sabihin na hindi nalabag sa batas yung inilabas na wage increase order ng ating Regional Wage Board. Yun po, no, ay wala pong rason para sa atin, no. Kailan pa ba naging Regional Wage Board yung Regional Trial Court? Kaya ito po yung Nobel sa kasong ito. Unfortunately, kailangan na po natin pag-usapan yung posibilidad na yon dahil by the looks of it, no, nag-grant yung TRO, nag-grant yung injunction. So medyo delikado po tayo pagdating doon sa final decision ng korte. As much as ayaw po nating pangunahan, of course, we are always preparing for the worst case scenario, no? Yun po yung pinaka worst case dito na mangyayari. So pwedeng hindi paboran, illegal yung 85 or pwede bang gawing 10 piso na lang per day? Pwede bang ganon? I mean, di ba? Wala akong karapatan ng exactly. wala akong karapatan ng korte to amend the wage increase order, no? So it's either upheld or gawin lang niyang illegal yung wage increase order, no? So sana ho nga ma-upheld, no? Dahil meron pa po tayong komplikasyon na mangyayari dito doon sa sinasabi na natin kung aabot ng buwan-buwan itong kaso na ito. Ang pinag-usapan lang ho natin dito 60 pesos. Pagdating ho kasi ng January, papatak naman po yung second tranche, yung 25 pesos. Ngayon, kung aabot po ng January, pending pa rin itong kasong ito, hindi rin ma-implement kahit yung 25 na lang na dagdag sahod kada araw ng ating mga manggagawa. Oo. Tama yun, kasi kung sasabihin ng lower court na mahal ang 85 malaki or 60 pesos gawing 10 piso, mukhang sila na po yung wage board. Oo, so dapat hindi talaga pinasok ng korte ito kasi hindi itong forte nila. Opo, no, yun talaga. At ito pa idadagdag ko, no, yung dalawang construction company, una-una hindi sila umattend sa consultation. Una-una hindi sila umattend sa public hearing. Pangatlo, hindi sila pumunta sa NWPC para mag-apela. Sabi nila may problema sila sa wage order. Lahat yun hindi nila ginawa. Tapos bigla lang silang tumakbo sa korte, pinanigan pa sila, no? So ito yung irony, ito yung kalokohan dito sa nangyari na ito, no? Talagang hindi to napag-isipan, no, nung sa batas dahil nga labag nga ito doon sa labor code natin. Kaya ito po, no, unfortunately ang naipit ho dito yung mga manggagawa, no? Hindi po yung gobyerno, hindi yung construction companies, yung manggagawa ho ang sumalo ng dagok na ito. And yung president sa susunod sa probinsya, may haharang na rin. Yun ang problema at it appears, no, kung sa Metro Manila dalawa na, paano pa, no, sa 16 other regions natin na napakarami yung kasuhan niya. Sir, maraming salamat, mabuhay kayo at kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo para po sa takbo ng kasong ito. Thank you, sir. Mabuhay po ang TUCP. Maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. TCXL